Mga kababayan, tuluyan na yatang kinatay ng mga senador ang impeachment ni VP Sara. Galit na galit, ustong manakit ng mga pinklawan dahil hindi na matutuloy ang pagpapakitang gilas, lalong-lalo na ni Dilimaw at saka ni Sisa Virus, 'di ba? Yung mga mortal na kaaway ng mga Duterte. Dahil kapag ka may mga impeachment na ganyan, syempre, no, yung accent ni Dilima talagang, 'di ba? Ah, ano ba sasabihin ni Dilima kunwari? Frailties of a woman. This Sara Duterte, hindi ko makuha kanyang accent, bahala siya, is guilty of malversation of funds. Kung paano man siya magsalitang poke ng ina siya. Maibalik ka sana sa kulungan, Dilimaw. And then sama kayo doon ni Liza Tanas. Oh, naku, 'pag si Liza Tanas talaga nakulong sa Pilipinas, dadalawin ko talaga siya ng bonggang-bongga. And dadalhan ko rin siya ng banana cue, baka mahilig siya sa banana cue, eh, 'di ba? O kaya ensaymada, ano kaya madala sa kulungan kapag nakulong si Liza? Kaya siguro kinatay na, correct kayo 'no? Baka si Keso kasi hawak naman siya ni babaeng ahas sa liig, eh, mukhang nangangamba rin si babaeng ahas na kung matutuloy ito ay mabubuking kung sino yung mga Mary Gay Piatos at kung sino-sino yung mga code name na yun, 'di ba? Kasi mga kababayan, kung paano yata ibinigay kay VP Sara yung confidential funds na 125 million, ay si Liza Tanas ang nagbibigay ng instructions sa mga sobre na yun kung paano ibibigay, kung saan kukunin, kung sinong tao yung tatagpuin. 'Di ba nagsabi ng ganyan si VP Sara? Oh, nagbibigay daw ng instructions sa kanya si Liza Tanas kung paano at saan kukunin yung mga pera na yun, na sobre-sobre. I think that's the confidential funds kasi nga nanghingi siya ng confidential funds August, binigay sa kanya December. Oh, ayun nga, Liza Tanas, malilintikan ka, wala kang pwesto sa gobyerno, ikaw namumudbud ng pera. At siguro ginawa niyo yan, nabigyan si VP Sara ng confidential funds para eventually magamit niyo laban sa kanya. Eh, nagba-backfire ngayon sa inyo at kung may hawak si VP Sara mga video calls mo or voice message mo, 'di ba? Eh good luck. Screenshots ng conversations niyo para makuha yung perang yan. Good luck sa Hindi ka naman member ng cabinet ni Ngiwi Junior. Ano, ba't namumudmud ka ng pera? Tapos palalabasin niyo, winaldas ni VP Sara at ninakaw niyo ang 125 million. Hoy, Liza Tanas! At mga pinklawan na makakapanood dito, bilyon-bilyon ang confidential funds ni Ngiwi. Saan napupunta? Hinihingan niyo baga ng audit? Kaya nga, confidential na poke ng ina ninyo eh. Nawawala ang composure ko mga kapatid. Confidential, ibig sabihin, sekreto. Dahil kung mabubulgar yung mga details niyan, saan ginamit, kanino binigay, yung mapagbibigyan na yun, baka mamaya gurgurin yun. Baka mamaya intel pala yun. Baka mamaya teacher pala ang binigyan ni VP Sara dahil DepEd siya eh. DepEd Secretary dati, baka teacher ang binigyan niya. Ito ang pabuya sa pagtuturo mo. 'Di ba? Baka may ganun silang ganap eh, confidential uh, anong tawag diyan, actions or whatever, 'di ba? Na kung sino man ang makakapagturo, kung sino ang nagre-recruit ng mga NPA diyan sa mga universidad, ang premyo 100K. Ang pabuya 100K ay may nagturong teacher. Ayun yung isang co-teacher ko, siya yung nagre-recruit sa mga estudyante. O di binigay ang pabuya. Eh kung nalaman ko sino yung binigyan na iyon, kung sino yung nagchucho na iyon, eh di gurgur yun. Malalagay pa sa kaliit-liit ng 125 million kumpara sa 1 bilyon, 'di ba? At lalo na sa 2 bilyon na confidential funds ni Iwi. Ilang mga departamento 'yan, ilang mga agencies, ilang mga government offices ang merong confidential funds, baka 200, baka mahigit according to Congressman Marcoleta. Bakit sinisingle out ang Office of the Vice President? Ba't siya lang ang kinakalkal ang confidential funds? Eh, confidential na nga. Yung ibang ang budget ng gobyerno, di ba, certification lang. I certified na ubos ko na yung budget. Wala namang audit-audit. Walang requirement ng audit. Liquidation by certification nga, which is anomalous. Tapos yung confidential funds pa, kakalkalin nyo? Eh siguro nga, pag kinalkal yan, mabubuking ang baho ni Ahas na siya yung namumudmud ng pera o sa kanya galing at kung, I don't know, kung baka pang bribe niya yun kay VP Sara, baka hindi pa yun part ng confidential funds, di ba? Mukhang malilintikan ng Ahas. Or baka naman itong mga senador ay gusto lang lumaki-laki ng very, very light ang
Pakimkim. Narinig yung mga kababayan, panahon ni Ngoy-Ngoy nung na-impeach si Renato Corona, yung Chief Justice, na natuluyan, na-depress yata, no? Nagkasakit, namatay. Di umano, ang mga natanggap ng mga senador noon, ha? Anong taon yon? 2015? Basta panahon ni Ngoy-Ngoy 2013? Oh, ang natanggap di umano ng mga senador ay 500 million per senators. Basta mag-yes lang sa impeachment. Di umano. Noon yun mga kababayan, that was a decade ago. Ngayon kaya, doble, triple, dahil galing sa bibig ni Mangga, ang budget ng impeachment ay trilyon. 1 trillion ang budget para ma-impeach si VP Sara. So, gaano kalaki ang paghahati-hatian? Bilyon-bilyon pa rin yan. Baka mamaya hindi maayos, di ba, ang distribution ng 1 trillion. Kasi 250 plus ang pumirma ng mga kongresista para ma-impeach si VP Sara. Oh, tapos sa Senate magde-decide kung dapat tuluyang ma-impeach. Baka ang gusto ng Senado, mas malaki ang kanila kumpara sa mga kongresista na pumirma ng yes sa impeachment. Sabihin mo tigwa 1 billion yung mga senador. That's 250 billion pa lang. May 750 billion pang natitira na pwedeng paghati-hatian ng mga senador. Kaso mo ang problema, okay, kung gusto mo magkapera, sira naman ang political career mo. Ano? Tatanggap ka ng bilyon-bilyon pero talo ka na sa susunod na elections? Kung may mga ambition po sa 2028 itong mga politikong ito, alalahanin nyo, national elections yun. Baka yung iba nag-aambisyon na maging presidente, vice president, or maging senador ulit, matataas na posisyon sa 2028 ang paglalabanan. Ay kitang-kita nila, di ba, kung gaano ka-powerful ang mga Duterte, kahit sira-siraan nila, hindi naniniwala ang mga Pilipino. So, eto nga po, posted by politico.ph or politics.com. Ano ang sabi? Senate President Quezon is reportedly determined to bury ilulubong ng bongga-bongga. Ililibing, maghuhukay at ibabaon ng bongga-bongga ang impeachment trial of Vice President Sara Duterte, a move seen by insiders as a calculated play to keep the Duterte bloc in his corner and secure his hold on the Senate presidency or MAGERD. Okay, meron na kasing tinatawag na Duterte bloc. Sino-sino ba itong mga to? Si Manggaraw. Of course, yung tatlong nanalo. Si Bato, si Senator Bongo, si Senator Marcoleta, si Robin Padilla, si Jinggoy, mukhang pasok na rin dito. Si Villanueva, si Gatchalian, Win Gatchalian, right? Si JV Ejercito, part din. And now Quezon plus Camille Villar, 11 sila. Ang nagsasabing, ibasura, ilibing, syoktayin, gorgorir, ibaon sa lupa ang impeachment na yan. Bakit? Gustong-gusto kasi ni Quezon na maging Senate President pa rin. Duterte block yun Right? So, 9 or 10 ang Duterte block plus Quezon. Kung gusto mong maging Senate President pa rin, huwag na huwag mong kakalabanin ang Duterte block. Ang gusto ng Duterte block, walang impeachment na mangyayari. Kaya si Quezon, fresh word. Bongga. Kasi kung ang Duterte block magde-decide, mga kababayan, na si Marcoleta ang piliin, ligwak sa banga si Quezon. Anong gugustuhin ni Quezon? Mag-impeachment o manatiling Senate President? Yun pala yun. Ay di gigil ang mga Pinklawan, ngak-ngak ang mga Pinklawan, si Gay Darian, ito daw ang worst Senate of the Philippines of all time, kineme latik.
The worst Senate. Sabing ganun talaga, itong 19th Congress. No? The worst Senate in Philippines. Ano, gigil na gigil. Oh, kasi di rin, ngak-ngak rin, no? Gigil na gigil. Kasi hindi na matutuloy yung kanyang pagbida-bida, pag-flaunt ng kanyang accent. Diyos ko, dilima kahit anong gawin, nanalo nga ang lintik na yan no, dahil sa ML party list. Nakabudol yung ML party list niya eh, no? 'Di ba? Kasi tunog-tunog laro ng mga bata ngayon, ML, Mobile Legends. So, siguro mga bagong butante, yung ML. Ay, teka muna, baka sa mga gamers ito, lentik eh, dilima pala yun na party list. Nakabudol din, nakalusot. Or maybe hinilot din yan, kaya nanalo. Wala namang naniniwala sa poke ng inang yan, ba't nanalo pa yan? Hindi naman katiwa-tiwala, hindi naman kaduda-duda naman yung eleksyong nakaraan, hindi ba? So, ito pala yun. Kasi yung Duterte Block, either mamili sila kay Marcoleta at kay Mangga, ligwak si Quezon as Senate President. Hindi siya papayag. Pero mga kababayan, dapat pa rin mag-ingat. Kapag si Quezon pa rin ang naging Senate President sa ngayong July 2028, anong araw ba ang July 28? Tingnan ko ha. June ngayon, July, Lunes. So, ang SONA ni Ngiwi pala ay last Monday of July. So, di ba, magko-convene sila. Magkakaroon ng bagong Congress. So, 20th Congress kasi 19th ngayon. So, 20th Congress or ika-20 na Kongreso, so magkakaroon ng bagong Senate President sa 28 ng July at bagong House Speaker din sa July. So, naniniguro lang naman si Quezon na siya pa rin ang magiging Senate. Baka malaki talaga ang sahuran kapag Senate President ka. Pero kapag si Quezon pa rin po ang Senate President, baka gawa nila ng paraan. Diba? Sabi ni Quezon kanina, nasa na yan, nasa 20th Congress na kung itutuloy nila ang nasimulan namin. Ang alam ko mga kababayan, bawal yan. Isang impeachment lang po per year. Diba? Ang dapat na gawin. Hindi pwedeng dalawang impeachment. O impeach na si VP Sara ngayong taon eh. Alang nga i-impeach pa ulit siya pagka sa ika-20 na Congress. Ay paglabag na yan sa batas, mga kababayan. I don't know kung paano nila hihilutin yan. Pero again, mga kababayan, wala akong tiwala kapag si Quezon pa rin ang Senate President. Lalo na kung si Mangga. 'Di ba? So, naku, Mangga, delikado ka, naghahangad ka na maging Senate President, 'di ba? Paano to eh, ang bongga ng move ni Quezon, maraming matutuwa kay Quezon. Of course, the Duterte Bloc will support Quezon over you. Right? So, ayan. Kasi nga mga ganid sa kapangyarihan, kaya nagkakagulo na. Nagkakanlong lang sa, kunwari ay, tama itong ginagawa at mabuti itong ginagawa namin, pero ang gusto lang naman nila ay power. So sa tatlo mga kababayan, sa tingin ko si Quezon magiging Senate President pa rin to eh. Pero kung papipiliin kayo, sino ang gusto nyo maging Senate President sa apat? Gawin na nating apat. Si Quezon, si Mangga, si Soto, or si Marcoleta? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.